Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, shoutout muna tayo nun. Ako, ang daming utang ako na shoutout dito ngayon. Kasi, nag-ano ako, wala rin, hindi rin ako nakapahinga kahapon. Kasi, mainit yung ano eh, mainit yung topic regarding dun kay Sir Manny, di ba? Yun yung re-react natin ngayon. Pero mag-shoutout muna ako. Mga kababayan ko, no? Gustong gusto ko kayong kausap lahat. Kaya lang dumadating na ang time na iba na yung sitwasyon ngayon. Nax. Dati kasi mga nag-PPM lang sa akin palima-lima, 'di ba? Kaya ko pang kwentuhin lahat eh. Pero ngayon ang dami na eh. Yung maaabutan ko lang na shoutout pero pasensya na po kasi may nagtatampo din na hindi ko daw na shoutout eh matagal na silang nakapila. Baka na natabunan. Pasensya na po no. Tsaka meron akong isang dito, may isang concern ako. Pag mag-PPM po kayo sa akin, direct to the point na po tayo. Kasi yung iba mag-PPM bungo. Hindi ko alam ano yun. Meron pang bungo pwede magtanong. Diretsuhin nyo na po, ha? Kasi pagka ganon, syempre, marami din nag-PPM, hindi ko afford na tanongin po, ano po yung itatanong nyo? Understood na po yun pag nag-PM kayo sa akin. Now, may mga chance naman na nasisin ko yung message nyo, hindi ko nare-replyan. Huwag din po kayo magtampo kasi iba na talaga sitwasyon ngayon, ang dami nyo na kasi eh. Pero gusto ko yung makakwentuhan isa't isa. Pag may time naman, may mga nakakakwentuhan naman ako sa inyo. Yun siguro pag halimbawa, vacant ko nung time na yun. Pero minsan kasi sisilip ako sa inbox, nabubuksan ko yung message, hindi ko nasasagot. Ibig sabihin, busy kasi ako nun. Pero it doesn't mean na hindi ko nabasa yung messages nyo. Pasensya na po, ha? Pero ngayon, magsi-shoutout ako. I-skip nyo na lang po do sa main content. Magbabayad lang po ako ng utang na shoutout. Shoutout, Mamila, hello. Ay, ito, may sinabi niya. May running joke kasi na si Sarmani daw ay baka sa Jensen mag-file. Baka daw sa Jensen mag-file. Eh, may kasamahan ako dati sa UTW noon na sabi ganun bungo, yari yan sa Jensen. Taga doon yung judge na ginoyo ni Kabayo. Naalala ko ito eh, in-address niya ito dati no live niya eh. Yung may kaso yata siya ng estafa doon. Basta one of these days hanapin ko yung video na yun na judge yata yung si Jack Pati nakakaalam nito eh. Diba? Nako, baka magkita kayo ng judge na inano mo doon sa Jensen. Next, si Charlesix. Hindi ko alam kung paano basahin. LZX yung ano eh. Ma'am Ruth DL, shout out po. Tsaka sa partner niya po na si Sir Hades. Hades talaga ang pangalan o Hades? Di ba impyerno yon? O hindi ako nagbibiro ah. Ito si Ma'am Ruth DL, sabi ko shout out po. Sir Ruth daw, si Ma'am Ruth, tapos partner niyang si Hades ba o Hades? Sorry ha, hindi ko po binapagtawanan kasi may name pala, ginagawa pala name yung Hades. Di ba ano yon? Hades ba o Hades? Anyway, next. Si Sir Boyvin Peñol, hello po. Sir Eric Moreno, salamat po sa suporta, Sir Eric Moreno. Sir Adni Lasor. Ma'am pala to. Rosalinda 5. Binaliktad lang yung name eh. Ma'am Bell Reeves, hello. Kamusta na po? Sir Paulo Flo Flotildes, hello po. Ma'am Jopi Biscara Garcia. Hello po, Sir Bungo. Since UTW Days, follower nyo po ako. Tapos shoutout naman daw sa poging asawa niya, si Sir Jerry Garcia. Hello po, Sir. Sir Jan Lazaro, hello. Ma'am Gretot, hello. Sir JJ Suico, hello. Shoutout po. Oy, proud daw yung asawa niya. Pati sa asawa ni Sir JJ Suico, shoutout po.
Sir Primoholic, hello. Birthday daw. Wala nag-greet daw kay Sir Primoholic. Happy birthday, sir. Nung isang araw to, kasi ngayon ko lang nabasa eh. Happy birthday nung isang araw, belated po, Sir Primoholic. Sir Nino Angelo Iruma, hello po. Sir Carlo Caspillo, hello. Mhm. Sir Carlo Arellano naman, hello po. Sir Judy, ay ma'am, sorry, Ma'am Judy Gordobe, hello. Pa-shoutout naman kami, Niza Natividad daw, Ma'am Niza Natividad and Judy Gordobe. Salamat po sa panonood. Ma'am Caitlin Valerio. Mhm. Sir Caleb Umalin, hello po. Shoutout. Mhm. Sir Alpi Antonio. Shoutout po, Sir Alfi Antonio. Sir Rod Montes, hello. Ilang minuto na, 6 minutes na, no? Sige, tapusin ko lang to. Ito, hindi ko nadaanan to eh, si Sir Ken Delinya. Sir Ken Delinya, hello. Sorry at natabunan ko yung, ano, yung ano nyo. Ma'am Atina Alexia, hello po. Sir Eugene De Ramos, hello po. Sir Jonathan Puyod, hello. Ma'am Pelia Leonardo Herrera, hello. Sir Chi Mendoza, shout out po. Dami. Sir Rose Medina, pasensya na, skip nyo na lang po kung ano ha. Kailangan magbayad ako ng utang eh. Sir Rose Medina, ay Ma'am Rose Medina, sorry. Hello, Sir Ma'am Lady Vina Pablo. Hello. Si Sir Glenn G. Compuesto from Cavite. Hello sir, kamusta ka na? Si Sir Christoph Saga Usalya, hello. Sandra Calma, hello po. Shoutout po, Ma'am Sandra, salamat po. Ma'am Katrina Abis. Sorry ha. Ang dami kong utang ngayon na shoutout. Abutin yata 10 minutes. Sir AC Flores, hello. Kamusta na po, Sir AC Flores? Anong balita? KD Kaiko, hello. Sir Ezekiel Yeshua, hello. Salamat po sa suporta. Sino pa ba? PJ Bienes, hello. Sir Israel Hudilla. Sabi nga si Sir Carlo Shea Soyangko, ahitin mo. Hello Sir Carlo Shea Soyangko. Sino pa ba? Sir Nathaniel Pareñas, Sir Aaron Plopenio, Sir Bien Carlos Sangbaan, hello po. Sa pa-shoutout naman daw si Sir Carlo, working sa Auckland City, New Zealand ba to? Physical therapist dati daw siya dito sa St. Luke's. Hello sir, kamusta, nakakaabot ako New Zealand ah. Sir Christian Rojas Mendiola, hello. Hindi na ano pala to sir, na shoutout kita yung tennis club nyo. O ulitin ko na lang po ha. Sir Christian Armendiola from Padre Garcia, Batangas. Shoutout po sa kanilang munting laruan sa school, sa laruan nila sa school, San Felipe Elementary Table Tennis Club. May paparating po kaming summer training, camp and roll na po. Alam ko na shoutout ko na to sir, hindi ko ba na shoutout no nakaraan? Isla Constantino, ma'am, hello po, kamusta na? Sir Ariel Sim, I think yun na yun Sir Owen Serin,
from Nueva Ecija kay Ma'am Veronica at Nanay Teresa. So siguro naman bayad na ako sa utang lahat ha. Ganun po talaga pasensya na po kung medyo delay na naman ang umpisa, pero maglalagay ako ng timestamp sa baba para ma-skip nyo kung yung main content. Now, ang reaction natin dito yung kay Sir MG kagabi. Ako yung nahihiya dun sa nangyari. So ito na yun ipapapanood ni Sir MG. Pucha, alam mo yung yung second hand embarrassment. Kasi syempre kaharap natin si Boss Manny dito. Maraming po salamat Boss Manny at pinaunlakan niyo po kami dito. Eto, kasi maraming mga tao, mga ka-hombre ko na nanonood, sobrang gusto nilang malaman kung anong masasabi ni Boss Manny dito sa utang daw ni Boss Manny kay Norman Mangusin na almost $30 million. Pero pakinig muna natin kasi hindi to alam ni Boss Manny, wala siyang idea dito. Eto po. Wait lang nung unang napanood ko to, hindi ko talaga matolerate. Ngayon, medyo nag-aano na sa akin. Pero ngayon, may konting hiya pa rin ako. Dapat pala, next time, pagka mga ganito, mag-on the spot reaction na lang ako. Para, kasi, pangit na yung feeling pag pangalawang panood mo na eh. Diba? Sabi ako kasi, Johnny, ikaw, wag na wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung na lang magmumay siya sa FLM family yan, ilalungos doon. Alam mo may utang sa akin yan, hindi pa nagtatapos. Mga pruma yan. Balatong bato. $30 million ang utang sa akin. Dito sa part na to, cool pa si Senator Manny, diba? Kasi feeling ko, excuse me, hindi naman lingid sa, sa kaalaman nyo. Nung araw din kasi, sanay na rin siya dyan sa mga ganyan eh. Yung gawin siyang, actually hindi naman siya ginawang katatawanan dito. Ginawan siya ng istorya, pero knowing Sir Manny Pacquiao kasi, 'di ba dati noon dahil may Bisaya accent, alam mo na, 'di ba? Yung pinanggalingan niya, sanay siya sa ganyan sa laitan eh. Or dyan sa gawan siya ng issue, nasabi din naman dito. Pero ibang usapan kasi pag yung pamilya na yung dinamay. Di ba? Pero ito, enjoy muna natin itong part na to. Sino ba to? Sino ba to? Sino ba to? Bullshit. Nakakahiya, di ba? Sino ba to ba? Nagdadrugs yan. Nagdadrugs. Yan, Oy, sinasabihan ka ni Senator Manny Pacquiao na nagdadrugs ka daw, Sir Norman Mangusin. I-demanda mo nga. Tingnan natin kung madidemanda. Sinasabi, sir, nagdadrugs ka daw. Papayag ka ba nun? Yung masisipay. Baka nagdadrugs to. Pinromote niya mag-isa na nangutang siya sa akin. Ako, nangutang siya sa akin. Baka naman nagdadrugs ito siya? Kinikilabutan ako yung kahihiyan, no? Pero, just imagine yung mga nakikinig sa kanya. May nagtatanong dyan sino daw ang kausap niya? Kasi, in-upload ko yung nire-upload ko yan. Yan ay nanggaling sa kung saan Nagpa-circulate na yan sa internet. Nire-upload ko, no? May mga nagtatanong kasi doon sa comment section, sino daw ang kausap niya dyan? Andyan na mention si Sir Nasukir.
'Di ba? Ibig sabihin, sinungaling siya nung sinabi niya na hindi niya kilala si Sir Nasukir. Kasi yan, sa pagkakaalam ko, yan yung isa sa mga Zoom meeting niya noon. May mga sessions kasi siya eh. According dun sa interview ni Boss Makmak Pablo kay Sir MG, may mga session siya dun sa mga supporter niya. Ay, si Sir Makmak, si Sir DJ Byron yata ang nagsabi. May mga batch siya eh. May mga batch ng mga grupo na madaling mauto. May grupo na ano lang, 'di ba? Eh just sa ano na 'yan, sa grupong na 'yan, ang naaaluminigan ko diyan nandiyan, number 1 si Ma'am Victoria Vlog. Naging regular niya 'yon. Ito papakilala ko sa inyo ha. Yung boses diyan, si Ma'am Victoria Vlog. Eh, ito yung mga napapakinggan ko eh. Victoria Vlog 544. Dati itong masugid na ni FLM eh. Pakinggan niyo yung boses niya. Ito yon, lahat ng super subscriber. 'di ba? Isa siya nando sa Zoom meeting na yon. Pangalawa, si Sir Lemor. Yung si Sir Lemor naman na yon, siya yung siya yung parang announcer pag may nagpapalipad sa mansion. Yung mansion kasi na tinutukoy, yun yung main channel ni FLM noon. Yung mansion, 'di ba? When you say mansion, siya yung announcer si Sir Lemor at mapapakinggan niyo din nandun din si Sir Nasukir. At meron pa yatang iba doon. Naalala ko yata si Sir Spencer ba nandiyan? Spencer Lacalle nung time na yan. Nandiyan yan eh, parang kinikwentuhan siya ng mga ganyan. O ibang batch si Sir Spencer. Kasi ano yan eh, alam mo yung meron siyang Zoom meeting no nasa loob siya ng kulungan. Yung pampaboost ng niya, ng ego niya. Yung parang habit niya yun eh, na kailangan meron siyang makwentuhan nung tungkol sa buhay niya. Dahil ina-expect niya, yung mga makukwentuhan niya, i-spread din yun na, oy, astig yan si boss, ganito yan dati, di ba? Isa yan dun sa mga sessions na yun, Zoom meeting ng mga supporter. Baka siya pautangin. Umulit na. Ay, trapo daw. Nasabi po niya, Boss Manny, na kayo daw ay, yun nga, narinig niyo, na trapo daw. Hindi ko pa na-meet yun? Ayan, hindi niya. Hindi ko pa na-meet yan. Pero ano daw, ikaw daw ang nangutang sa kanya, Sir Manny. Tapos definitely wala kayong utang dyan, ama. Hindi ko nga kilala. At saka, Akala ko nga, adik yung pinano mo. isa pa, Boss Manny, nakapanayam ko po si Attorney Guanzon. Siguro about 2 weeks ago po, sinabi niya, napaka-imposible. Si Manny pa ba? Si Manny nga namimigay. Tapos ito, may utang ng klase kalokohan. Di ba? $30 million? Pero ano yan, yung utang issue na yan, ayon kay Boss Mike, merong merong bahid ng katotohanan. Kasi syempre, may mga time naman kasi daw na kahit mayaman ka, syempre lahat ng pera mo minsan naka-invest sa negosyo. Nangyayari kasi yung mga mayayaman, nagkakautang din. 'Di ba? Pero ang paglilinaw kasi ni Boss Mike ito, para maunawaan ng lahat sa pagkakaalam ko ayon kay Boss Mike, totoo talaga may utang. Pero ano ba yung katotohanan sa utang na yon? Ito ay hango sa vlog ni Boss Mike 5 years ago habang ini-explain ito. Kasi nung nasa Japan daw si Sir Norman Mangusin, ginawa niya ring issue yan doon para magpasikat daw di umano. Ito ay galing sa panaginip ni Boss Mike kasi may segment do sa vlog ng UTW before. Yung tinatawag na ngayon, nung yung tinatawag na panaginip ni Boss Mike. Dito kay Boss Mike kasi nagkikwento yung mga yung mga may karanasan kay Sir Norman Mangusin. Kasi noong time na kasama nila si Sir Norman Mangusin, maybe napaniwala din sila dati noon, 'di ba? Pag nagkikwento. Pero ganito kasi yan eh. During ang kwento kasi nung iba, during time na talagang kaharap mo yan, talaga maniniwala ka daw talaga. Kasi pag nagsasalita daw yan si Sir Norman Mangusin, may conviction talaga.
na may chance kang maniwala. Pero after 3 days, after 3 days, ganon, parang may isipan mo, totoo kaya sinasabi nito? Totoo yan, di ba? May mga na-encounter tayo na pag nagkwento sa harap mo, akala mo talaga totoo, kahit na, no matter how outrageous or kabaliw yung claim, di ba? Pero pagka dumaan ng mga ilang araw, mapapaisip ka eh. So yung mga tao na gano'n, nagkikwento kay Boss Mike, I do suggest pumunta kayo sa channel ni Boss Mike, hanapin niyo yung mga old videos, yung mga panaginip ni Boss Mike series. Ito, na-mention niya regarding dyan sa utang na yan. Pakinggan natin to mga men. Eto na ngayon, nung nandoon naman kami sa may ihawan, sa restaurant, nakita yung pic. Kasi pumunta si FLM sa Japan noon before, nag-tour. Doon niya nakilala si Ma'am Mayu. Yung yung napangasawa niya, 'di ba? Yung tungkol sa validity nung pagpapakasal ni Sir Norman Mangusin doon, it's another story. Pero ang masasabi ko doon, yung napangasawa niya na hindi naman po bayaran 'yun. Hindi 'yun nirenta. Kasi kumakalat ang balita, 'di ba, may yung sa Japan daw, yung pinakasalan niya, inirentahan niya lang daw yung babae. Hindi. Totoo naman talaga na naniligawan niya 'yon. Kasi may mga videos siya na si Fujinius may video siya na niyayabangan niya yung si Mamayo noon eh. Tsaka ang nangyari lang kasi noon, napaniwala niya talagang tunay siyang Marcos. Hindi siya nirentahan. Kawawa naman kasi si Mamayo. Kasi kadalasan nakikita akong comment kay Mamayo noon, parang ang baba ng tingin sa kanya eh. 'Di ba? Kasi inarkilahan lang daw. Hindi. Totoo talagang pinakasalan niya. Kaya lang, 'di ba? Hindi naging legit yung kasal kasi null and void yung kasi yung pangalan ay hindi totoo. Anyway, pagpatuloy natin ito yung totoong istorya do sa utang na yan. Sa may ihawan, sa restaurant, nakita yung picture ni idol ko, Idol Manny Pacquiao ko. Ako, nakakainis naiinis ako. Pinatanggal ng idol ninyo. Kaya ako naiinis eh. Pinatanggal ng idol ninyo yung picture ng idol ko doon sa Japan, sa ihawan. Yung sa kanila doon, Yakiniku. Dito sa Yung atin. ihawan na tinutukoy yata na yung pag-aari din yata ng Pinay yun. Yung sa Senjuku. 'Di ba? Na yung mga supporter niya sa Japan noon, katulad ni Don Roberto, shout out, dati kaaway ko yan, pero ngayon na natin si Don Roberto eh. Wait lang papakita ko sa inyo yung ihawan na tinutukoy doon. Inutusan niya yung mga vlogger niya dati sa Japan na ikwento na sa kanya yung ihawan na yun. Inangkin niya rin yun eh. Ito yung proof na inutusan niya yung ayon ito sa niya sa supporter niya doon sa Japan. Ito, kay Sir Don Roberto, vlogger niya ito dati eh. Ini-interview niya si Boss Macmac Pablo. Ini-interview ni Boss Macmac Pablo pala. FLM na ako eh. Diba? FLM forever eh. Sabi ko nga sa'yo, ang dami po mga kapatid na nangyari, katulad ko, nag-vlog ako ng mga negosyo, yun po inutusan po ako, yun ang katotohanan nun. Na sabi nga niya, kung may makikita ka pang palayan dyan, mga bukid dyan, na yung mga taniman ng mag-ano ka dyan, i-vlog mo. Yun. Sasabihin mo sa akin yan, ganito, gano'n. Sa totoo nga mga kapatid, nung lumabas yung unang mayaman challenge wala tayong against dyan. Talaga naman nakita naman natin yung Di ba? Inuutusan niya yung mga vlogger niya na lahat ng negosyo doon sabihin daw na sa kanya doon sa Japan. So pagpatuloy natin dito. Ihawan. Pinatanggal ng idol ninyo yung picture ng idol ko. Kaya ako nagagalit eh. Tanggalin mo, may utang sa akin yan. Bakit nandito to? Yung picture na to. Kung alipostahin mo yung idol ko, pambansang kamao yun, no? Pambansang kamao. Sabi niya, tanggalin mo yan. Tanggalin mo, may utang sa akin yan. Tingnan niyo yung sapak ng hangin sa ulo ng idol ninyo. May utang sa kanya yung idol ko. May utang yung idol ko na si Manny Pacquiao sa idol ninyo.
Sipin nyo kung paano nagkautang. Yung sinasabi niyang may utang sa kanya si Pacquiao, hindi naman pala sa kanya may utang. Oh, hindi naman pala sa kanya eh. Ikaw talaga, ha? Oh. Eh, kay ano pala, kay BC may utang. Kilala niya na kung sino yung BC na yun, ha? Yun yung si Bernard Chong. Idol BC. Nalaman niya lang na may utang doon, oh. Inaari niya na sa kanya na may utang. Lahat na lang ng meron si BC. Ha? Oh, inaari niya na. Pero alam ko bayad na daw. Bayad daw niya. Sabi niya, alam ko bayad na rin naman na yun. Konti lang naman daw. Ito naman to talaga si Norman Mangusin na to. Ha? Oh, konti lang naman daw yung di umano yung utang ni idol ko Manny Pacquiao kay BC. Yung laban yata sa Macau ni Matisse, ewan ko anong laban yon. So parang nagkaroon ng konting kapos si idol Manny Pacquiao. Pero okay na, wala nang problema doon. Di na issue 'yun. O, kasi nga magkakasama sila ni Jack Ma, 'di ba? Si Jack Ma, nakita niyo laging kasama. Yung pala 'yon. Diba? Yun. Kasi may time talaga na ganun eh. Lalo na siguro lahat ng pera ni Manny Pacquiao that time ay naka-invest sa pag negosyante ka, may intindihan nyo yun eh. Nandun yung pera mo sa mga negosyo mo. 'Di ba? May time talagang ganun, pero hindi naman daw ganun kalaki. Ewan ko saan nakuha yung number na yun, Siguro nung time na sinasabi ni Sir Manny Pacquiao yun, ay ni Sir Norman Mangusin yun, akala niya kasi hindi maglilik yung yung pinagdadadaldal niya. Boss Manny, parang hindi pa ata aabot yun sa isang laban yun. 1.7 billion pesos daw. Parang lumaban. Pero mataas pa doon ang kinikita mo, Boss Manny, sa isang laban lang. Grabe naman yun. Ganoon lang yun. Kala ko nga naka-drugs eh. Dito kulpa siya dito no. Pero itinanggi yan ha. Tinanggi na ho yan ni Aimee at saka ni BBL. So, yun ang pakalat niya lang. Yun. So, Baka naman may... Nakatira sa... Baka naman may well, sabi ni Atty. Guanzon, Parang meron daw something, sabi ni Atty. Guanzon. Para sa kanya. parang semi-psychologically imbalance. Yun. Yun. Ganun. Nakikita mo improvement ni Senator Manny Kasi nag-aaral na kasi ito eh. Kasi nung mga unang yung kayayaman niya pa lang, bakas mo yung yung hindi naman sa yung hindi siya, alam mo yun, yung bakas yung walang pinag-aralan sa kanya. Pero as time goes by, ang gusto ko kay Manny Pacquiao kasi nung patagal ng patagal, nag-invest din siya dito. 'Di ba? Ay, nakikita naman natin. Kasi kung hindi mag-i-invest si Senator Manny sa ganito, malamang mahirap na yan ngayon eh. 'Di ba? Psychologically imbalance talaga yun. Kaya from Ay, hindi naman. Ay, yung psychologically imbalance, yung hindi na nakakakilala. Pero ito, alam pa niya eh. Alam pa niya ginagawa niya. Alam pa niya ginagawa niya eh. Nabubuhay siya sa ibang mundo eh. Oh, alam pa niya ginagawa. Binigay pa nga ng figure eh. Nagbibigay pa ng picture. Ano to siya yung delikado, dapat ipagamot na ito. Totoo. Kailangan ng intervention. boss, kasi Kailangan ng help. pero Alam dapat pag mga ganyan, dapat tulungan na ito eh. Kasi baka may... tutulungan niyo po ba siya, Tulungan Boss mo ba, Manny? Sen? Magpagamot? Hindi, pagamot natin. Ayun, libre. Ayos pa. Dito kulpa kulpa si Sir Manny Pacquiao eh. Nung na-i-open na yung sa nanay niya, i-forward natin kasi napanood nyo naman na ito eh. Talaga ko sa tao. Hindi, syempre man. False information yan at hindi totoo yan. Hindi magagawa yan. Tumatawa-tawa lang tayo dito pero Manny Pacquiao, guys, mangungutang ng ganyang kalaki. Sabi nga ng abogado, Kaya nga, okay, hindi, yung mangungutang, pwede naman, pero sa dinami-dami ng pwedeng pagkautangan, ba't din lang kay Chavit Singson, di ba? Di ba, Min? I think ka-close niya naman si Sir Chavit di ba? Hindi, pagbigyan na natin, let's say talagang mangungutang siya, ba't di na lang doon sa mga ibang, ba't kailangan kay FLM pa?
No-brainer naman na yun. Diyos ko naman. Ako nakakasuhan si Ito yung Ano kakasuhan? ganyang kalaki. Sabi nga ng abogado ko nakakasuhan si Ito yung abogado ni Boss Manny. So, O, kakasuhan ka daw, men. Attorney Brando. actually, Boss Manny, ground ba yun sa ano sa attorney, ano? Cyber libel yan. Kasi Sinisiraan, pinost niya sa Manny social media, Pacquiao. Maraming nakapanood niyan. Pero hindi yata niya pinost eh. Nilik yun eh. 'Di ba? Well, tingnan natin yung ano. 'Di ba parang pag considered as wiretap yun eh. Kasi nalik yun eh. Ewan ko lang sa mga ano natin, sa mga abogado nating kakilala diyan. Shout out Sir Attorney Luterte at Sir Attorney Mikey Go. Pwede pa ba yun na ano, gawing evidence yun? Nilik yun eh. 'Di ba? Besides that, millions po na. Dito na siya sumabog, no. Yung I think yung utang-utang na ano, utang-utang na 'yan. Wala namang kwenta kay Manny Pacquiao yun eh. Kay Sir Manny Pacquiao, yung utang-utang issue na 'yon. Walang kwenta yun, tinatawanan niya nga eh. Dito sumabog ang damdamin ni Sir Manny Pacquiao. Saka may malis, boss. Kay Mami, di pala po may ayoko na lang po i-play, baka po ano siyempre. sabi niya? Nako, yan na. Si. Play mo na lang, idol. Play mo na lang. Yung pangalawang link, idol, nandyan. Okay lang ba yan? Sige, ano sabi niya? Hindi lang, i-off ko lang muna. Yan, boss. Teka, wag ano lang to. Bingin na lang po kasi nakakahiya, nakakaano. Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Okay? So, mangusing kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Gondonya at royal blood si Aling Reby. Bakit mukhang baluga? Sagot! Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot! Iyon lang yun. Ano? Boss Manny. Dito na makikita mo dito na nagbago ng timpla si Sir Manny Pacquiao eh. Ganito kasi yan eh, 'di ba? Sa laban na to, no? Let's say sa ganito, pag kasi nagbabasagan tayo, kasi yan ang kadayaan ng iba eh. 'Di ba? Paano ko nasabing kadayaan ng iba? Halimbawa ikaw na nanonood sa akin. Nagbabasagan tayong dalawa eh. Dumating sa na nagkakapersonalan na tayong dalawa. Sasabihin ko sa'yo, ikaw nga mabaho ang hininga mo eh. So sasabihin mo sa akin, ikaw nga may putok ka eh. Sasabihin ko naman sa'yo, ikaw nga may buni ka sa singit eh. Tapos pag wala ka na maibato sa akin, biglang idadamay mo ngayon yung nanay ko or kapatid ko na hindi naman maipagtatanggol ng nanay ko yung sarili niya sa'yo. Yun kasi ang mahirap eh. Yan ang wag na wag niyong gagawin. Kapag tayo ang magkaaway, tayo lang. 'Di ba? Bakit ka nang dadamay ng iba dahil hindi ka na nananalo? 'Di ba? Tamo, iba na ang usapan kasi si Sir Manny Pacquiao, mabait ito eh. Alam naman natin lahat, 'di ba? Mabait tong taon to. Kahit anong ipukol mo sa kanya, tanggap niya 'yun eh. Tatawanan niya lang eh. Pero nung nadamay na yung nanay niya, alam ko tinablan si Sir Manny dun eh. Yan kasi ang weakness ng mga actually halos lahat ng tao. Yan ang weakness eh. Pagka tinira mo sila, kasi alam niya kahit ano sabihin niyo sa akin, hindi naman tatalaban eh. Pag dinamay na yung iba, ganyan din yung gawain ng mga kalaban kong Ghost Hunter eh. 'Di ba? Idadamay pati nanay ko dinamay na eh. Pagka ganyan, yan ang pinaka duwag na na paraan ng pakikipaglaban eh. Yung idadamay mo yung walang kinalaman, 'di ba? Ayoko, baka masikwat ko. Sagot! Baka masapak ako ni Boss Manny dito. Wala ka palang may sagot. Gonggong. Ayan po yung sinabi niya. Kaya po, ito si attorney, together with Mark, kaya po kami nagka-connect. Kasi po, Actually, boss, ang message ako. opo, kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo... Mainit po. Kinonect niya po ako. Ako, pinaapoy palalo nitong bata ni Sir Manny Pacquiao yung damdamin.
Tapos, nag-usap po kami. Sen, naalala ko yung sinabi mo noon. Gago kaya Okay lang ka kung dito. ikaw. Pero wag na. Kilala ba niya ako? Nako. Okay lang. Tanong ko siya, kilala ba niya ako? Yari ka. Nako, yari ka. Baliw. Sundan mo na yan, Sen. Sundan na yan eh. Hindi Eh, na. nag-message ako sa kanya, boss. Sabi ko, boss, ako yung mga, medyo ayoko yung sinabi niya. Una pa lang yung 30 million, tapos Pangit yun. Badi nadamay yung... Yung 30 million kaya niyang palampasin yun eh. Nakita naman dito tumatawa siya eh. mami, di ba na? Ganyan din po siya sa nanay ko, kaya po kinasuhan din siya ng nanay ko. Di namin yung nanay ko, lahat yun. Parinig mo kay boss yung mga pinagsasabi niya sa... Hindi, wag na. Okay na yan. Okay na yan. Nakahiya naman. Pero kasi ganun po siya. Now, sa akin, okay lang kasi influencer versus influencer. Pero bakit pati si Boss Manny, dadaya mo sa katangahan mo? Maganda yun, mabigat yun. Bakit kilala ba niya si Sen? Exactly. Hindi niya kilala. Baliw ko. Tsaka ano, wala namang ano, ganito kasi yun. Wala namang kinalaman yung ano eh, yung kung papakinggan mo kasi yung binanat ni FLM dito, wala kasi sa hulog kasi talaga. Ang sabi dito, no, Royal blood na ho ako. 'di ba? Okay? Kiniklaim kasi ni ano, ni FLM na royal blood siya. So meaning dahil royal blood ka, alam naman natin na dapat maganda ang kutis mo or maganda ang ano. Tapos biglang sinabi niya dito, Kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Revy. Bakit mukhang baluga? Sagot. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? 'di ba? Wala anong mali dun sa statement niya na 'yon. Unang-una, hindi naman royal blood si Aling Junisha eh. Alam naman nating lahat na mahirap talaga 'yan. 'Di ba? Pinanganak na mahirap si Aling pati si Sir Manny Pacquiao pinanganak na mahirap 'yun eh. Bakit mo gagamiting argumento 'yon na hindi naman nag-claim na royal blood sila eh? 'Di ba? Pinalad kasi si Sir Manny Pacquiao na maging magaling na boksingero kaya ano sila, tawag dito, yumaman. Hindi dahil royal. Ikaw kasi kiniklaim mo mula pagkapanganak mo royal blood ka, bakit mukha kang ang baluga? Hindi mali yung argument mo. 'Di ba? Inuulit ko kasi sila Mami D, Nanay Junisha, hindi naman nila kinlaim na ano eh, na royal blood sila eh. Actually, 'di ba, gumawa pa nga ng biopic to si Jericho Rosales yung bida, pinakita doon yung paghihirap nila nung araw eh. Kaya understood kung yung 'di ba, kung yung itsura ay ganun. Kasi hindi naman talaga sila mayayaman. Pero kita mo naman ngayon, itsura ni Sir Manny Pacquiao kumpara nung dati. Ito mukhang mayaman na talaga to. May ano talaga, nakikita mo talaga yung nangyari sa buhay niya. Ikaw nga, trilyonaryo ka, walang nangyayari sa mukha mo. yun. Mali yung ano niya. Tapos dito, nakita mo dito, bakas na yung ano ni Sir Manny Pacquiao, yung timpla niya nagbago eh. Exactly. Hindi niya kilala. Baliw ka nga talaga. Ayan, pag pinatulan ka ni Boss Manny, andyan yung maraming abogado. Yari. Dalawa. Pero ayan, Open drive. pagka ikaw ay pinatulan yan, Paano kaso? Nako, inutusan na. Pailan na daw. Nag-usap na ako na po bahala. Alam mo to, di ba? Parang may esperya. Magkano lang ba ang magpa-file ng kaso dyan? Barya lang kay Sir Manny Pacquiao yan. Tangi. Yari ka. Ay, kayang kumilos ng abogado ni Sir Manny Pacquiao nang hindi na siya namumroblema. Binigay ko na sa kanya yung requirements na hiningi ko. Ibabalik ko lang. Ako, nagkakabigayan na ng requirements, sir, oh. Nag-umpisa na kami, boss, actually. Pailan natin. Nako, nag-umpisa na pala. Ayun. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. Madami ako. Siyempre, Manny pa. Pailan natin. Tingnan ko. Kaso mga abogado to, left and right daw eh. Ito si sir na nakatayo dito sa gilid. Nakaupo. Pati ito mga to, lawyer lahat yan. Kung ano to. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Nako, Pwede. yari ka. Ayaw nyo na po siyang tulungan. Tutulungan ko nga pa. Ipapalagay ko sa mental hospital. Di, baka yung tulong ni Boss Manny sa PAC, baka sakaling mabago yung takbo ng utak mo. Pwede yan, Sir Manny Pacquiao, pagpiliin mo. Ano, gusto mong
ihoyo kita or magpagamot ka. 'Di ba? Yun ang magandang ano doon. Mamili na lang siya. Ako personally, yung sa'yo okay lang kasi naalala ko dati sabi mo okay lang yung lahat ng punch sa'yo eh. 40 Pero million, pagka si Mami Dina, family na yun. Iba talagang usapan yun. Foul na yun eh. Foul na yun, sobra na yun. Kung Christian lang ako Swerte ngayon, lang kaya sila. kaso na lang muna to. Yes, boss. Yes, boss. Ano, sabi? Christian... Kung Christian lang ako Swerte ngayon, lang kaya sila. kaso na lang muna to. Yes, boss. Kaso na lang muna. So meaning, Christian na daw, naging Christian lang ako ngayon. Kaya kaso na lang muna. Kaso na lang muna. So yung kaso lang yon. Ano kaya ibig sabihin ni Sir Manny Pacquiao doon? Nako. Yun ang problem eh. Lusot ka na sana doon sa utang eh. Kasi wala namang kwenta yun para kay Sir Manny Pacquiao eh. Dinamay mo pa yung nanay. Yes, boss. Kaso, Kung ano na, seryosohin mo yan. Oo, talaga. Kasi kung hindi, kinuha ko na nga sa kanya lahat ng yung kailangan. tapang nito, bunganga nito, tahiin ko pa ito. Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. Tama lang. Oo naman siya. Iba na magsalita si Sir Manny, ano? Hindi na siya yung kanina na funny pa. Ano yan, may grabe siya. dito, boy. O dahil lang. Parang ano eh, no? si Sir MG, nung aasar pa eh. Tama yun. Ako ay feel sad kasi Kaya may hangga, naalala ko yung sinabi siyempre, niya before. ako na, nagkukontrol din ako, doon narinig ko yung pati mama ko. Gaganyanin niya, hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, delikado na ata. pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanya ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, maniwala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Ako. Anyway, overtime na rin ako, no? Panoorin nyo na lang po yung kabuuan nito sa vlog ni Sir MG. In-upload po kagabi. Ito ang game plan. Ito ang game plan natin, mga kababayan ko. I-push nyo ng i-push yan, yung kay... Huwag nyo ng kasi hindi naman siya interested doon sa utang eh. Kaya niyang palampasin yun eh. Ngayon, tingnan natin kung may ipupush yung regarding kay Aling Junisha. Ano kaya masasabi ni Sir FLM? Yung sa sinabi niya na lang kay Aling Junisha. Ano ba yan? Hihingi ba siya ng tawad doon? Pero hindi hingi ng tawad yun si Sir FLM eh. The more na sasabihin mo yan na, nako, yari ka kay Aling Junisha. Kailangan, pag nagsalita si Sir FLM, pagbuhulin ko pa siya ng nanay niya eh. Pag gumanon yun, matik yan, yari na naman yun si Yun ang game plan natin ngayon. Kunin ang opinion ni Sir FLM regarding doon sa yung kay Aling Junisha. Yung utang kayang palampasin yun. Kasi tinatawanan lang ni Manny Pacquiao yun eh. Ni Sir Manny yung utang eh. Si Aling Junisha. Nandun ang susi ng pagkahoyo. So, yan lang po muna. Pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.